Ito ang Quirino Avenue, may habang 3.6 kilometers na bumabagtas mula sa Nagtahan Bridge sa Santa Mesa hanggang sa Roxas Boulevard sa Malate, Maynila. Sa ilang bahagi ng kahabaang ito, makikita sa paligid ng Quirino Avenue ang mga naglalakihang puno na nagbibigay ng lilim sa syudad. Pero simula nang maglabas ng tree cutting at earth balling permit ang Department of Environment and Natural Resources o DENR noong March 26, nagsimula nang magputol ng mahigit 200 puno sa Quirino Avenue at marami pang susunod dahil ang kabuang bilang na pinahintulutang putuling puno sa Quirino Avenue ay 617. Bakit nga ba pinuputol ang mga puno sa Quirino Avenue at ano ang magiging epekto nito? Ayon sa DENR National Capital Region o NCR, ang tree cutting operation sa western portion ng Quirino Avenue ay para sa itatayong Southern Access Link Expressway o SALEX project, isang elevated na kalsadang magdudugtong sa Roxas Boulevard at sa Skyway. Matatamaan daw ng SALEX ang Quirino Avenue kaya kailangan putulin ang mga puno rito. Isa sa mga matatandang punong unang pinutol dito, ang puno ng Nara na ito na tinatayang nasa 35 hanggang 40 years old na ang tanda. Ayon sa mga eksperto, malaki ang naitutulong ng mga ganitong klaseng puno sa mga urbanized areas at mga syudad gaya ng Maynila. Unang-una, ang puno, it can serve as promotion of biodiversity. No, alam natin ang mga puno, tirahan to ng mga ibon, pwedeng pollinating insects and other healthy species, no, that can thrive within an urban area. Kasama na rin dyan yung pagtulong sa pagbawas ng kainitan sa paligid. No? During summer, nararamdaman natin yan kapag tayo ay naglalakad sa isang urban area na malakas yung sinag ng araw. Alam natin nakakatulong ang puno sa shading. Hindi lang yan. Pagdating ng tag-ulan, nakakatulong din ang mga puno sa pagbawas ng typhoon at the lower ground level. At the same time, nakakatulong din ito sa flooding. Paliwanag ng DENR, hindi naman basta-bastang pinapayagan ang pagpuputol ng mga puno. Dumadaan daw muna ito sa environmental review, technical assessment at mga konsultasyon sa lokal na pamahalaan. Papayagan lang daw ang tree cutting activities kung may kaukulang permit mula sa DENR. Kung makita sa assessment na delikado o may sakit ang isang puno. Kung hindi may iwasan ang pagpuputol dahil sa infrastructure project. At kung hindi na praktikal ang paglilipat sa mga ito. Ayon sa DENR, may nasa 100 puno sa Quirino Avenue ang nakatakdang i-relocate sa pamamagitan ng earth balling, kung saan huhukayin ang mga puno at ililipat ng buo sa ibang lugar. Pero hindi raw ito pwedeng gawin sa lahat. Ano naman kaya ang posibleng epekto ng pagpuputol ng ganito karaming puno sa Quirino Avenue? Maraming tayong naririnig, yung mga tao nakatira doon, yung mismong stakeholder. Halimbawa, yung mga customer, konti na lang yung dumadaan sa kalsada, sa sidewalk nila. So, nababawasan yung customer nila. And of course, nabanggit ko rin kanina yung mga ecological services, shading, flood control, including health and well-being sa mga tao. No? Kasi nakakatulong ang puno sa pagbawas ng possible sickness na makukuha natin because they can help do air filtration. Bilang kapalit sa mga pinuputol na puno, mahigit 50,000 replacement seedlings daw ang nakatakdang itanim sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Ang bilang na ito alinsunod daw sa DENR Memorandum 2012-02 na nagsasabing sa bawat isang naturally growing tree na puputulin para sa development projects, 100 seedling dapat ang kapalit na itatanim. Sapat na nga kaya ito? Unang-una, yung serbisyo ng mga existing na puno na buhay, hindi to kayang palitan ng 100 seedlings. For example, may mga balita na pinutol yung 50-year-old Nara tree. Pag pinutol mo yung isang puno, yung 100 seedlings na itatanim mo ngayon will not provide us the same benefits from that
existing tree. Na pinutol mo na, wala na siyang benepisyo, yung 100 seedlings na yun, aabutin ka pa ng ilang dekada bago mo maramdaman yung benepisyo. Sa mga ganitong pagkakataon, paano nga ba dapat balansehin ang demand para sa urban development at ang pagpapanatili ng natural at green spaces sa mga syudad? Hindi natin sinasabi na hindi tayo magtayo ng expressway, skyway, etc. Kasi mahalaga din na ma-develop natin yung bansa natin with regards to economic development. Pero hindi rin naman pwedeng patayin mo yung isang puno or yung kalikasan in the sake of economic development. Dapat yan win-away, dapat yan binabalanse. Pwede naman siguro taasan ng konti yung skyway na yon para yung mga puno ay ma-preserve. In order for us to thrive, we have to respect rights of nature. Sisiguruhin daw na otoridad na babantayan nila ang paglago ng mga replacement seedlings. Total, ito daw ay parte ng Enhanced National Greening Program ng pamahalaan para makatulong sa ating climate change adaptation. Ako po si Mark Salazar para sa GMA News.